Kilalanin ang tunay na pagkatao ni Rodante Marcoleta at bakit nagre-rally ngayon ang INC para sa kanya. Si Rodante Dizon Marcoleta ay isa sa mga pinakatanyag at kontrobersyal na figura sa modern politics sa Pilipinas. Kilala sa kanyang matalas, direkta, at legalistic way of debating. Nagsimula ang kanyang karera sa serbisyo publiko bilang kinatawan ng party list sa loob ng ilang termino bago siya opisyal na naging senador noong 2025. Isinilang noong July 29, 1953 sa Paniki, Tarlac. Naging sandigan niya ang kanyang malalim na pinag-aralan sa kanyang estilo ng pagbabalangkas ng mga batas. Ang kanyang malawak na academic background ay kinabibilangan ng Bachelor of Arts degree cum laude noong 1973, Bachelor of Law sa San Sebastian College, Recoletos noong 1989, Master of Business Administration sa University of the East, Doctor of Public Administration sa University of the Philippines, Diliman noong 2020, at Executive Certificate sa Development Leadership sa Harvard Kennedy School. Bago sumabak sa mundo ng batas at politika, nagtrabaho muna si Marcoleta sa pribadong sektor bilang Deputy Executive Director ng International Federation of Asian and Western Pacific Contractors Association o IFAWPCA mula 1982 hanggang 2004. Kilala rin siyang aktibong miyembro ng Iglesia ni Cristo o INC. Sa katunayan, noong simula ng kanyang karera noong 1989, nag-ambag siya ng isang essay on unique architecture ng mga kapilya ng INC para sa memoir sa ika-75 anibersaryo ng simbahan. Sa kanyang higit 2 dekada sa House of Representatives, pinatunayan ni Marcoleta ang kanyang galing sa lehislatura at nakilala bilang isang matapang at mapanuring interrogator. Sa halip na kumatawan sa isang partikular na distrito, pinili niyang tahakin ang karera sa politika sa pamamagitan ng party list system sa ilalim ng 2 organisasyon. Una sa alagad party list noong 2004 hanggang 2007 at 2009 hanggang 2013 at kalaunan bilang unang nominado ng SAGIP o Social Amelioration and Genuine Intervention on Poverty Party List. Sa kanyang pananatili sa Kamara, umakyat ang kanyang posisyon hanggang sa maging Senior Deputy House Majority Leader noong 2018 hanggang 2019 at naging Deputy Speaker noong 2019 hanggang 2022 sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Nabigo man sa kanyang unang tangka sa Senado noong 2022 kung kailan formal siyang nag-withdraw 12 araw bago ang halalan dahil sa surveys. Nagpatuloy ang buhay politika ni Marcoleta sa Kamara sa pamamagitan ng pagpapalit ng mga nominado ng SAGIP. Ang kanyang muling pagtakbo noong May 2025 bilang isang independent ang naghatid sa kanya sa tagumpay sa pamamagitan ng 15.16 million votes na pinatibay ng suporta ng INC. Pumasok siya sa Senado bilang kauna-unahang mambabatas doon na lantarang kaanib ng naturang relihiyon. Sa kanyang pag-alis sa mababang kapulungan, ipinasa niya ang pwesto sa kanyang anak na si Paulo Henry Marcoleta na siyang umupo bilang unang nominado ng SAGIP party list. Nahaharap naman sa kasong plunder si Senador Rodante Marcoleta dahil sa hindi umano pagdedeklara ng 75 million pesos donation sa kanyang kampanya noong 2025 election. Ang hindi pagsasama ng naturang pondo sa inisyal na sose ni Marcoleta ang naging mitya ng kanyang kasong kriminal, lalo pat lumampas ito sa 50 million peso mark. Todo tanggi naman ang senador at sinabing ang pera ay mga personal na regalo lamang ng mga malalapit na kaibigan. Sabay giit na ito ay bahagi lamang ng pamumulitika laban sa kanya. Subalit nitong huling bahagi ng June 2026, formal nang binuhat ng ombudsman ang kaso patungong Sandigan Bayan upang doon litisin. Ang desisyong ito ang nagsimula sa malawakang backlash na nagbunsod sa libu-libong kasapi ng Iglesia ni Cristo na dagsain ang mga lansangan upang iprotesta ang anilay weaponization o paggamit ng gobyerno sa batas laban sa mambabatas. Bilang tugon nga sa napipintong pagpapakulong
at pagsasampa ng kasong plunder sa tanggapan ng ombudsman kay Senador Rodante Marcoleta. Nag-organisa ng isang emergency rally sa EDSA ang Iglesia ni Cristo noong June 30 nang walang permit mula sa Quezon City LGU upang protektahan ang senador laban sa banta ng pag-aresto para sa kasong plunder. Tinutulan ng INC sa pamamagitan ni spokesperson Brother Edwin Zabala ang selective justice at ang non-bailable plunder charge na isasampa ng ombudsman. Iginiit ng simbahan na ang pinagmulan ng kaso, ang 75 million pesos donation sa kampanya noong 2025 mula kay dating Representative Mike Defensor at 2 negosyante ay hindi pampublikong pondo at absuelto na sa COMELEC. Ayon sa mga ulat, nagbunsod din ng protesta ang mga chismis ukol sa planong pag-raid sa INC Central Compound sa Quezon City. Ang kilos protesta na dinaluhan ng may 15,000 miyembro sa EDSA People Power Monument ay nagdulot ng malubhang trapiko bago pa man opisyal na nabigyan ng permit ng lokal na pamahalaan ng Quezon City para sa pagtitipon ng July 1. Mga ka-showbiz peeps, ano naman ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon? Share your thoughts in the comment section below.